ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong naaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, Setyembre 30, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baklay, kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga pangulong dinala. Syudad sa Iloilo mag-host ang ASEAN Ministerial Meeting sa tuig 2026. Office of the Civil Defense Region 6 nagpasalamat sa tanan nga nagserbisyo kag nagresponde sa naglaslas ang bagyong Upong. Construction sa Haganan Flyover para yunon sa first quarter sa 2026 suno sa Department of Public Works and Highways. Price free sa mga basic necessities ginapatuman sang DTI sa Ibahay, Aklan. Toto Lilo ginpakilala sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Iloilo. Anom ka mga bago nga patrol cars gin-turn over sang Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office. City Health Office nagupod sa selebrasyon sang World Hearts Day. Libre nga check-up kag medical services gintanyag sa Iloilo City Hall. Kaso sang hand, foot, and mouth disease sa probinsya sa Iloilo nagtaas ang 500%. DMW6 naghiwat sang first leg sang National Reintegration Network Caravan sa rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga, kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City mag-host sang ASEAN Ministerial Meeting sa maabot nga tuig 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, ang matawhay kag malino nga syudad sa Iloilo ang isa sa mga basihan sa pagpili sa syudad bilang isa sa mga lugar sa punsod nga mangin host sa ASEAN Ministerial Meeting sa marason nga tuig 2026 ano kay Mayor Raisa Trias. Kalungan sa giniwat nga flag raising ceremony sa City Hall, ginpahayag ni Trias na mag-host ang Iloilo City sa ASEAN Ministerial Meeting. Natalana ang meeting sa mabot nga bulan sa Pebrero tungtong Mayo sa tuig 2026 kaniniyang ginandaan sa lokal na panguhan. Dugang pasininga duwalang ka mga lugar sa Western Visayas ang ginpili amo ang Iloilo City kat Boracay Island naman sa probinsya sang Aklan. Sa among ation ginalauman ang pag-abot sa mga delegado kag opisyal gikan sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan, labi na ang mga ASEAN members. Hugot naman ang ginabantayan sang seguridad sang ICPO bagay nga ila ginahandaan ang inilingas summit. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalamat ang Office of the Civil Defense Region 6 paagi kay Director Raul Fernandez sa mga ahensya ng gobyerno, Local Disaster Risk Reduction Management Council, kag mga responders na nagserbisyo sa naglaslas ang bagyong Upong sa Western Visayas. Suno kay Fernandez sa tungas ang kabudlay nagpangibabaw ang edukasyon kag pagpalangga sa mga responders ila trabaho agud madamo nga pumuluyo ang masalbar sa kalitan sa bagyo. Ginpamatud-an lang sa mga responders nga buhi ang bayanihan o kung pagbinuligay sa Western Visayas sa pagtutok sa OCD sa recovery phase. Ginpangabay ni Fernandez ang tanan nga magbinuligay sa gyapon na gudibalik ang paglaom kag kasadya sa mga pumuluyo
kag mas mangin resilient nga rehiyon sa palaabot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa Aganan Flyover sa Banwa sang Pavia padayunon sa first quarter sa 2026 suno sa DPW. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, sa first quarter sa tuwing 2026 lawaman na padayon ang konstruksyon sa Aganan Flyover sa Banwa sang Pavia. Nga ginbakid bagin ni DPWH 6 Assistant Regional Director Jose Alfruto sa giniwat desisyon sa Sangguniang Bayan sa Pavia, Iloilo. Suno sa DPWH Region 6, maigin pa yun yung proposed 285 million pesos para sa pagpadayon sa konstruksyon bikan sa 2026 proposed budget sa ahensya. Yara sa 802 million pesos ang budget sa orihinal na pondo at mahimo ang magsaka sa 1.1 billion pesos sa tiyon ngayon niya makompleto. Nobyembre 2019 sa ang gitsubudan konstruksyon ang flyover kag Hunyo 2023 kung tani ini nga matapos. Matandaan na ginpauntat ang konstruksyon sa Aganan Flyover kasunod sa natabuman kapag usmod sa Ungka Flyover kag ginrekomenda na ipaidalom sa jet grouting ang pundasyon sini. Sa karon, ongoing ang jet grouting activity kabahin sa pagpabakod sa pundasyon sang Taytay. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Price freeze ginapatuman sa mga basic necessities sa DTI sa Ibahay, Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni JP Herbas. Ugot nga ginapatuman sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa DTI-WD ang price freeze sa mga basic necessities sa Ibahay, Aklan. Hindi kasunod sa deklarasyon sa State of Calamity sa Ibahay Municipal Government kasunod ang epekto sa Bagyo Opong. Santo sa price at ang presyo sa mga basic necessities sa mga lugar nga ginpaidaron sa State of Calamity ang automatic nga freeze sa ilang mga prevailing prices sa sulod sang 60 dias. Lagib sa mga ginamatayan ng presyo sa sardinas, gatas, instant noodles, kape, bottled water, tinapay, asin, kandila, kag detergent. Ginapahanumdaman sa ahensya nga ang mga pamatudan nga naglapas mahimo magpangatubang sa multa nga 5,000 tubtob 1 ka milyon ka pesos kag pagkapreso sa sulod sa isa tubtob 10 ka tuig. Parugyan sa ahensya sa publiko nga mangin mabilang tayon kag gilayon nga report kanuban nga paglapas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpakilala na si Toto Lilo, ang opisyal na mascot sa probinsya sa Iloilo sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal pagkatapos ang flag raising ceremony kahapon nga adlaw September 29. Ang pagpakilala kay Toto Lilo kadungan sa paglunsar sa Government Employees Motivation and Service System, programa ginapangunahan sa Human Resource Development and Management Office sa tuyo nga magatag inspirasyon sa paghimo sing maayo nga serbisyo publiko. Mas sinadyahon si Toto Lilo nga nagrepresentar sa madalom nga promisa sa probinsya sa pagserbisyo sa iya pamuluyo. Moderno nga barong ang iya ginasuksok na may silyo sa Iloilo Provincial Government kag Carabao Head Buckle nga simbolo naman sa pagkamapisan kag pagkamapiinubuson. Ang iya hinabol nga kalo nga kawayan may nakasulat nga more progress nga nagapalanog sa pananawan sa Iloilo nga mangin mabakod, progresibo, mapaindis-indisan sa bugos nga kalibutan. May backpack ini nga puno sang lokal nga mga patubas kag isa ka mainit nga nagapang-abi-abi. Si Toto Lilo nagapakita sang masinadyaon nga espiritu sang Iloilo nga fun, foodie, friendly. Ginasaulog niya ang manggad sa agrikultura sang probinsya kag bugalon nga kultura nga nagalaragway sang ehemplo sang serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anom ka mga bagong patrol cars ang gin-turnover sa Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang turnover ceremony kadungan sang flag ceremony sa Iloilo City Hall sa Setyembre 29. Mismo si ICPO Director Police Colonel Kim Ligada nagbaton sang dugang nga mga salakyan. Kaupod sini ang iban pa nga mga hepe sa police station sa ICPO. Yara sa 9.75 million pesos ang balor sa mga patrol cars gikan sa Peace and Order Fund sang syudad nga nakalinya naman sa programa ni DILG Secretary John Vic Remulla nga Buy One, Give One. Ginpahayag ni Colonel Ligada dako gid mabulig sini sa pagpasadyog sang seguridad sa syudad sang Iloilo kag sa pagtapna sang krimen. Dugang pa ni Ligada, magamit man ang patrol car sa pagresponde sa mga insidente kag bisan sa naghilapit nga pag-host sang syudad sang Iloilo sa ASEAN Ministerial Meeting sa tuig 2026.
Ginalauman nga may dugang pa nga mga patrol car sa magabot para sa ICPO sa madason nga binulan suno sa Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Health Office nagaupod sa selebrasyon sang World Hearts Day. Libre nga check-up ug medical services ginatanyag sa City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sang balita. May libre nga medical services kag check-up ang ginapatigayan ng City Health Office sa City Hall kadungan sa pagsaulog sang World Hearts Day. Suno kay City Health Officer Chief Dr. Perian Poli Diaz kabayang ini sa mga aktibidad sa syudad. May kaangtanan sa World Hearts Day. Panungduman sini ang mga pumuluyo nga tipigan ay kayong lawas. Pagi sa pag-obserba sa healthy lifestyle, pagkaon sa masustansya nga pagkaon, pag-ehersisyo, kag paglikaw sa bisyo sa pag-inom, kag makahulubog nga ilimnon, kag pagpanigarilyo nga nagkapataas naman sa risgo sa cardiovascular diseases. Lagip sa ginatanyag na serbisyo ang mga risk assessment, smoking cessation counseling, breast examination, food risk assessment, random blood sugar testing, kag psychosocial support. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclaay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sini nga tuig plano nga buksan ang bago nga passenger terminal building sa MTK Airport. Sa Department of Transportation ng bago nga passenger terminal, may kalaparon nga 2,224 square meters kag kaya nga maka-akomodar sa 3 kagatos ka mga pasahero, mas dako gikan sa 64 nga current capacity. Ginpalapad ba ng departure kag arrival area sa terminal, may raman din siyang check-in counters, restrooms, nursing kag breastfeeding room kag pasilidad sa mga may kasablagan. Sandi gini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga panamion ng mga regional airports para makatag sang world-class travel experience sa mga pasahero. Samtang ginpahayag man ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez nga ang Antique Airport dapat maging benchmark sa mga regional airport improvements sa pungsod malapad, kumpleto ang pasilidad kag accessible sa tanan, ilabi na sa mga person with disability. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso ng hand, foot, and mouth disease sa probinsya sang Iloilo nagtaas ang 500%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagsaka sang 500% ang kaso sang hand, foot and mouth disease o kon HFMD sa probinsya sang Iloilo. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, naka-record sang 2,637 ka kaso sang HFMD ang probinsya as of Morbidity Week 38 o kung numalan Enero 1 tutong Setyembre 20, 2025. Kung ikumpara sa pero nga period sa 2024 nga may 423 lang nga kaso, nagsaka sa 523% ang kaso sining nga tuig. Nagapanguna nga lokal nga panguluhan nga may kaso sang HFMD ang Pasig City nga may 248 ka kaso, gisundan sa Tigbawan nga may 153, Lambuna nga may 152, Leon nga may 140 kag Tubungan nga may 117. Kalabanan sa mga nagka-HFMD sa probinsya ang yara sa edad 1 to 9 years old. Ang HFMD isa ka balatian nga masami nag-aapekto sa kabataan. Nagalin ini sa coccidiovirus kag enterovirus families. Ang HFMD nagalapta pinaagi sa hangin nga nagadala sa droplet kung nagapangatsiyo kung mag-ubo ang tawo nga infected sa HFMD. Pwede ini maglapta pinaagi sa kamot nga nakatandog sa mga butang nga kontaminado sa virus sa sipon, laway, ihi kag higko sa tao nga nagadala sang virus. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagatag sa 2 kagatos ka mga food packs ang lokal nga pauluhan sa Hordan Guimaras sa mga tricycle drivers kag porters nga naapektuhan tungod sa bagyo Pong sa nagligad nga simana. Sa paglaslas ng bagyo, ginsuspend ang biyahe sa mga fiber boats nga niapektado ang ilakita ang mga driver kag porter sa Pantalan. Ang paghatag sang food packs kabayan sa immediate response efforts sang Banwa agud buligan ng mga residente nga naapektuhan sang kalamidad. Nagapasalamat ang mga benepisyaryo sa nabaton nga food packs halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DMW Region 6 tagiwat sa first leg sa National Reintegration Network Caravan sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Naghiwas ang first leg sa National Reintegration Network o kon NRN Caravans sa Western Visayas ang Department of Migrant Workers o kon DMW6. Ang NRN Caravan ang kabayan sa National Maritime Week celebration.
May kapin 200 ka mga seafarer kag ila pamilya ang nagupod sa NRN Caravan nga one-stop services for sustainable reintegration kung sabihin nagtanyag sa mga serbisyo ang mga ahensya sa gobyerno sa Iloilo City. Lakip sa nagbuylog nga mga ahensya ang DOLE, OWA, DTI, DOH, lakip man ang PhilHealth, DSWD, DOST, DOT, Pag-ibig Fund, DSUD, TESDA, lakip man ang SSS, DA, kag Pesos ang Iloilo Province kag Iloilo City. Nagtanyag ang mga ahensya sa livelihood opportunities, skills development, financial guidance kag health and social protection programs. Para sa Bagong Pilipinas, Gwen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puro kalusugan ginlunsar sa Banwa sang Sigma Capiz kag Altavas sa Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Ginlad sa munisipalidad San Sigma sa probinsya sang Capiz kag Altavas sa Aklan ang puro kalusugan sa Department of Health. Ginpangunahan ng Sigma Municipal Mayor Dante Rizal Eslabon, Municipal Health Officer Dr. Maria Teresa Galardo Tan kag SB Member for Health Rolly Miguel ang kahiwatan, kaupod ang personnel sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Magluwas sa Sigma, nag-launch man ang Puro Kalusugan sa Altavas, Aklan. Ang Puro Kalusugan, isa ka bago nga primary care program sa ahensya nga nagadala sang healthcare services palapit sa mga komunidad o kunpuro. Lakip sa ginahatag nga serbisyo ang immunization, oral health, maternal health, tuberculosis control program, nutrition, non-communicable disease prevention kag control program, kag environmental and sanitation services. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 24 ka mga babae nga pulis sa Police Regional Office 6 ang nag-avail sa libreng cervical screening nga ginpatigayon sa Regional Medical and Dental Unit 6 kag obigay ni team sang St. Paul's Hospital, Iloilo. Katuyuan sang libreng screening ang early detection and prevention batok sa cervical cancer. Ang cervical cancer is the most preventable nga sakit. Apang isa man ka life-threatening disease kung hindi gilayon nga ma-detect. Komitido ang Police Regional Office 6 nga tagaan prioridad ang ikayong lawas sang tanan nga mga personnel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Numero sa mga apektado sa bagyo sa Negros Occidental nagsaka sa masobra 33,000. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ni JP Hervas. Nagsaka na sa 8,659 kapamilya kung 33,397 katawo gikan sa 14 kabangog kag syudad ang apektado sa bagyong Nando kag Opong sa Negros Occidental. Sunod kay Brian Larry, Senior Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRMO, wala na sa may nagatiner sa evacuation center. Pinakapektado ang Banwa sa Binalbagan nga nakabalag sa mga sobra 5,000 kapamilya o kung 23,000 katawo. Samtang nagdangat sa 6 kabalay ang nagkalagba. Bangod sa bagyo, 5 ang partially damaged, sampang isa ang totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga personnel sa DTI Region 6 attempted in basic life support training ang hiwat Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa balita ni JP Hervas. Nagpedalong sa Occupational First Aid and Basic Life Support CPR Training ang mga personnel sa Department of Trade and Industry o kung DTI Western Visayas. Ang duwagad lang paghanas gin patigayon katuwang ang Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sino sa DTI Western Visayas katuwang sa aktibidad na mapabaskog ang hibalo kag kapasidad sa mga personnel sa pagresponde sa emerhensya sa ilatag sa kaulubrahan. Sa bulig sa Red Cross Iloilo Trainers, ang mga tagpagsakop mga certified first aiders sa sulod sang duha ka tuig. Samtang ang DTI Western Visayas magabaton siyang company certification nga magaserbe nga pamatud sang ilang mabagod nga commitment sa safety, preparedness kag resilience. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang bulig sa pagpartner sang PCIC sa ahensya sa gobyerno kag LGU
para sa paghatag bulig sa mga mangunguma suno sa PCIC Region 6 Chief. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Seranieta. Dako ang bulig sa pagpartner sa Philippine Crop Insurance Corporation sa mga ahensya sa gobyerno kag mga lokal nga panguluhan para makahatag sang serbisyo sa mga mangunguma. Ini ang pahayag ni Alicia Arnaldo, OIC Regional Manager sa PCIC 6 sa usapang agrikultura. Pahayag ni Arnaldo nga isa sa mga rason sa pag-function maayos ang PCIC amo ang bulig nga kina-extend sa ahensya sa gobyerno kapareho sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Land Bank of the Philippines, Philippine Coconut Authority kag mga kooperatiba. Dugang pa ni Arnaldo nga nagapasulod man sang pondo ang LGU Iloilo Province sa idalom sa Sustainable Insurance of the Government for upscaling and revitalizing agri-fishery development and opportunity and revitalizing agri-fishery development and opportunity o konsigurado program ang probinsya sang Capiz sa idalom sang Calamity Crop Insurance kag ang Negros Occidental sa idalom sang Negros First Universal Crop Insurance Program para mabuligan ang mga mangunguma. Sa karon padayon ang pag-usar sa PCIC sang pondo para makahatag sang malapad kag madamo nga mangunguma ang hatagan sang assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabi-abi sa Boracay ang MV Villa V Odyssey sa iyang maiden call sa isla. Sakay sang cruise ship ang kapin 870 ka mga pasahero kag crew kalabanan mga European kag American excursionists. Suno kay Captain Valentin Ginglier, nagbisita sa Manila ang barko nga magapadayon sang iya Philippine itinerary sa Palawan. May giniwat man nga plaque exchange ceremony sa barko bilang tanda sa mutual appreciation sa tunga sang tagdumulangan sang barko kag sang mga lokal nga opisyales sang Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:23 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi niyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Martes, September 30, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Onyok Tanciano, nag-upod sa aton pagpangalagad, Sir Magdalino Fajardo, kag sa iban pa nga mga nag-upod sa aton sining Facebook Live. Thank you gid sa inyo kag good morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pagkasyon.